Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Alam nyo ba, magugulay ako ng saging. Yung medyo maniba pa. Alam nyo ba, nasa amin ginugulay ito. Masarap din to ipare sa isda, isdang prito, o kaya yung may sabaw. Ngayon, ganito lang ako pag naggulay nito. Pinapakulo ko ng mabuti yung ating gata, yung pangalawang piga na gata. Tsaka ganito lang yung pagkahiwa ko sa mga saging. Ganito. Tapos, alam mo naman ito pag maluluto na kasi mag-iiba ang kulay niya. Ayan, hayaan lang natin siya na kumulo siya hanggang sa maluto yung ating saging. Nakarot mo na yung papay. Nakarot. Ang tubig sini. Kaya puhan, sobrang ay siguro. Tubig ang ko. Nakarot ngayon. Kailangan pala pag magluto ka nito, maraming tubig. Nagdagdag pa ako ng tubig nito. Damihan mo ang tubig ng pangalawang piga. Kailangan lagpas pala sa saging yung yung gata niya. Alam nyo ba, lahat ng klaseng gulay na naalala ko na yun, niluluto namin ng mga bata pa kami. Niluto ko na para sa tatay ko kasi gusto niya yung laging may ginataan. Ang hirap mag-isip ng lulutuin kasi gusto ko talaga yung maraming makain siya para makarecover yung katawan niya, para gumaling na siya ng tuluyan. Eto, malapit na ito maluto. Nilagay ko na nito yung kakanggata, yung unang piga. Ayan, kung nakita nyo, iba na talaga yung kulay niya. Eto, naluto na ito. Kapares nito isda. Siya nga pala, ito yung bindo namin, mineral water. Dito namin nilagay sa labas. Tapos 24 hours siya. Pinalagyan ko siya ng bubong. Ayan. Kasi ang importante dito, kahit mabasa yung harap, wag lang ang dito banda. Dahil yung electrical niya, nandito banda siya sa loob. Kaya nilagyan ko siya ng plastic para kahit umanggi siya, hindi mabasa yung kanyang gilid, hindi pumasok sa loob yung tubig ng ulan. 1 week na rin ito. Tapos meron siyang dyan, susi tapos nilagyan ko pa siya ng susi dyan kasi dyan yung pera niya pag hinulog dyan napupunta. Tapos meron siyang lock. Ay, meron pa rin siyang kandado dito. Ayan, matibay yung pagka-welding nito. Ayan siya. Kada 1 liter, piso siya. Yung 1 liter, ayan, piso siya. Yung 5 liters, piso siya. Tapos yung 10 piso din. Tapos yung isang container, ayan, 20 pesos siya. Tinali ko yung plastic dito para kahit umulan o humangin, hindi siya lilipa rin. Tsaka para din maprotektahan yung kandado kasi pag laging nauulanan, kinakalawang. Kaya pinalagpas ko yung yung plastic niya para di maulanan yung kandado para hindi siya mabasa. Tapos yung harap niya ito, magpupunas nga ako. Ayan siya. Pwede mo siya i-post. Ayan siya. Ang kinaganda dito, lahat ng coins tanggap. Yung doon sa malapit sa amin, yung 5 piso na bago, minsan yung luma hindi tinatanggap. Pero dito mag-piso, mag-10 piso, tapos 20. Lahat, bago o luma, tanggap dito.
Ayan, tapos naka-ano din siya, naka-welding din. May frame siya, pinalagyan ko talaga siya ng frame. Ayan siya. Ganyan siya tingnan. Tapos, pinupunasan ko to. Katulad nito, o basa. May nag-iigib dito. Pinupunasan ko to para malinis siya. Diba? Kasi tubig yung, ano eh. Siyempre, kailangan malinis. Kaya, pinupunasan ko to lagi. 1 week na to. Tapos kanina, tinignan ko kung nakamagkano kami sa 1 week. Okay naman kasi ano naman siya, yung sumobra naman siya sa inaasahan namin. Kasi nga bago pa lang, 1 week pa lang. Siyempre hindi pa to kilala. Kaya okay lang na ano, na mahina pa. Darating ang araw, lalakas din to. Tingnan nyo. Pag nalaman ng tao sa labasan, kasi walang may bindo dito, lalakas ito. Ayan lang, kailangan ano natin, punasan lagi para malinis siya tingnan. Ito dito, kahit maulanan to, okay lang. Ang pinaka-importante dito, yung wiring dito banda. Ito naman may mga takip lang siya. Ayan. Meron siyang saraduhan. Ayan yung aming negosyo dito sa Banana Hills. Andito kaya si Isno sa amin. Dito sa Banana Hills dinala namin. Hiniwalay na naman namin siya sa mga anak. Dito siya sa may hallway papuntang 3rd floor. Kasi nirerigla naman to si Mommy Isno. Ay, sus, magpapakamot siya. Nirerigla naman yan. Baka mabuntis yan. Baka mabuntis siya ng mga anak niya. At saka, nagiging moody yung mga anak niya. Yung kasama kasi nito, yung dalawang anak niya. Moody yung mga anak niya, lalo na si Cream O. Mahina ang immune nun. Kaya hiniwalay namin si Mami Isno yung di niya nakikita. Ako nga pag pumupunta ako dun sa sa bahay, pag nagpapakain, naliligo muna ako. Tapos hindi ako lumalapit kay Mami Isno dahil kaneto, inaamoy-amoy nila ako. Gusto ko yung hindi nila maaamoy na andito sa amin si Mami Isno. Kasi pag naamoy nila, nagwawala sila. Si pa naman si Cream O, mahina yung immune, sakitin yun. Kaya yun ang iniiwasan namin. Na to 5 taon na to si Mami Isno. Kasi regalo sa akin ng mga anak ko ng dalawang anak ko, yung panganay at pangalawa, nung nag-50 ako. Nung nag-birthday ako ng 50, ito yung hiningi ko na regalo na aso. Gusto ko yung husky kasi sweet sila at saka di sila nangangagat. Di ba, Mami Isno? Ha? Nalulungkot ka dito? Ayan, papakamot siya. Sumasagot ito Mami Isno? Mami Isno? Nagpapakamot siya Ganyan sila kasi sweet. Tinali ko muna. Buti nga din yung ginangat-ngat yung straw. Kasi baka mamaya biglang makalabas. Binubuksan kasi namin ang pinto minsan. Baka biglang makalusot. Kukunin ko nga yung tali doon na isa sa bahay para palitan ito. Mami Isno na? Ha? Uwi na tayo? Ha? Uwi na tayo? Saan kaya kami punta ni Mami Isno? Ha?
Nagkakamot siya. Just, ang maganda-gandang dalaga. Kay sarap ng may alagang aso. Yung mga sweet sila. Dyan lang kasi magluluto ako, ha? Tapos meron siyang ventilador. Ayun. Bumila ako ng extension. Ayan yung ventilador yan sa loob ng kwarto namin. Kaya pagkagabi ang ginagamit naman namin yung aircon. Pagkagabi doon siya natutulog sa kwarto namin. Kasama ko siya matulog. Pagka umaga lang dito siya. Kasi baka mamaya pag iwan ko siya doon kung ano-anong pakialaman niya. 'Di ba? Pakialamero kasi ito minsan.